Huwag na huwag mong babaliwalain ang asawa mo kapag sinabi niyang nasa ospital siya. Nagkamali ang asawa ko sa bagay na iyan. Sinabi niya sa akin na nasa isang mahahalagang meeting daw siya at hindi pwedeng maistorbo. Ang hindi niya alam, nakatayo ako mismo sa labas ng room 307 ng isang motel. Nang bumukas ang pinto na iyon, nagbago ang lahat magpakailanman. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na sa aming channel. Kung gusto mo ang aming mga kwento, suportahan mo kami sa pamamagitan ng super thanks o sa pagiging miyembro ng channel. Salamat sa iyong pagpunta rito. Ang pangalan ko ay Carla, 22 taong gulang at hanggang 3 buwan na ang nakalipas. Akala ko ay mayroon akong perpektong pagsasama. 5 taon na akong kasal kay Miguel. Nagkakilala kami sa kolehiyo, nagmahalan na parang sa pelikula at bumuo ng buhay ng magkasama. O iyon ang akala ko. Ito ang kwento kung paano ko natuklasan ang katotohanan sa pinakamasakit na paraan at kung ano ang ginawa ko pagkatapos. Hindi ko akalain na magtatapos ako sa isang parking lot ng motel, hawak ang cellphone ko at wasak na wasak ang puso. Nagsimula ang lahat noong isang Martes ng umaga. Nagising akong may kakaibang pakiramdam. Nahihilo ako na susuka at may kirot sa tiyan na hindi ko pwedeng ipagsawalang bahala. Noong una, inisip kong may nakain lang ako noong nakaraang araw. Maaga nang umalis si Miguel papuntang trabaho gaya ng dati. Siya ay isang sales manager sa isang tech company at nitong mga huling buwan paaga ang alis niya at paggabi naman ng paggabi ang uwi. Nanatili ako sa kama ng 1 oras pa umaasang mawawala ang sama ng pakiramdam ko pero hindi. Sa katunayan lumala pa ito. Ang sakit ay lalong tumindi at ang pagkahilo ay hindi ko na matiis. Sinubukan kong tawagan si Mama pero hindi siya sumasagot. Sinubukan kong tawagan ng best friend kong si Sandra pero wala ring sumasagot. 9:00 ng umaga ng isang ordinaryong Martes. Lahat ay abala sa kani-kanilang buhay. Kaya tinawagan ko si Miguel. Kailangan ko ang asawa ko. Kailangan ko nang magdadala sa akin sa ospital dahil sa tindi ng sakit, halos hindi na ako makalakad papuntang kusina. 4 na beses nagring ang telepono bago niya sinagot. Ano yon? Ang boses niya ay tunog inis, walang pasensya. Miguel, ang sama ng pakiramdam ko. Kailangan ko yata magpa-ospital. Pwede ka bang umuwi? Nagkaroon ng katahimikan. May naririnig akong mga boses sa background, mga tawanan. Isang tawa ng babae. Carla, nasa importanteng meeting ako. Hindi ako pwedeng umalis ngayon. Uminom ka na lang muna ng Biogesic at magpahinga. Kung masama pa rin pakiramdam mo mamayang hapon, pumunta tayo sa doktor. Miguel, seryoso to. Ang sakit talaga. Huwag ka ng tawag, nagtatrabaho ako. Ang tono niya ay malamig malayo. Kailangan ko ng ibabato at ibinaba niya ang telepono. Naiwan akong nakaupo sa aming kama nakatingin sa cellphone sa aking kamay. Sa 5 taon naming kasal, hindi ako kailanman kinausap ni Miguel ng ganoon. Hindi niya ako binaliwala kapag kailangan ko siya. May mali, may napakalaking mali. Lalong sumakit ang tiyan ko. Kinuha ko ang aking mga susi gamit ang nanginginig na mga kamay at nag-drive mag-isa papuntang ospital. Bawat stoplight ay parang isang pagpapahirap. Bawat lubak sa kalsada ay nagpaparamdam sa akin na gusto kong sumigaw. Nang sa wakas ay makarating ako sa emergency room, halos hindi na ako makatayo. Gumawa ng iba't ibang tests sa mga doktor. Blood tests, ultrasound, sunod-sunod na tanong. Lumipas ang 2 oras kung saan tinawagan ko ulit si Miguel ng 3 beses. Sa unang tawag, hindi siya sumagot. Sa pangalawa, nireject niya ang tawag. Sa pangatlo, nag-text siya na nagsasabing, mamaya na tayo mag-usap, busi ako. Busi ako. Ang 2 salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong ginagawa sa akin ng mga doktor. Sa wakas pumasok ang doktor sa kwarto na may seryosong ekspresyon. Sinabi niya sa akin na mayroon akong matinding impeksyon na nangangailangan ng agarang lunas. Mabuti na lang daw at pumunta ako agad dahil maaaring naging delikado kung naghintay pa ako. Kailangan ko raw manatili sa ospital ng ilang oras para mabigyan ako ng antibiotics sa pamamagitan ng IV. At doon ako mag-isa.
Sa isang kama sa ospital, may karayom sa braso at luha na nasa isang mahalagang meeting daw siya. Pero may bumabagabag sa isip ko, yung mga boses sa background, yung tawa ng babae, yung malamig niyang boses, yung mga kakaibang oras, yung mga late na pag-uwi, yung mga maagang pag-alis. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang location sharing app na mayroon kami ni Miguel. Ideya niya iyon, nakakatawang isipin. 2 taon na ang nakalipas, sinabi niyang maganda raw na mayroon kami noon para sa seguridad para malaman kung nasaan kami kung sakaling may emergency. Hindi ko iyon ginamit para bantayan siya dahil buo ang tiwala ko sa kanya hanggang sa sandaling iyon. Binuksan ko ang app at hinanap ang kanyang lokasyon. Tumigil ang pagtibok ng puso ko nang makita ko ang maliit na asul na tuldok na kumakatawan kay Miguel. Wala siya sa opisina niya. Wala siya sa alinmang conference room. Nasa isang motel siya sa kabilang bahagi ng lungsod. Ang Starlight Motel, isang murang lugar na may masamang reputasyon, ang tipo ng lugar na pinupuntahan ng mga taong ayaw makita. Tinitigan ko ang screen na iyon na parang walang katapusan. Hindi gumagalaw ang maliit na asul na tuldok. Nandoon lang ito nakaparada sa motel na iyon. Nagsimulang tumakbo ang isip ko sa libu-libong posibilidad. Baka nagkamali lang, baka mali ang app, baka mayroong isang lohikal na paliwanag. Pero sa puso ko, alam ko na ang katotohanan. Pumasok ang nurse para i-check ang IV ko. Tinanong niya kung okay lang ako dahil mukha raw akong maputla. Sinabi kong, oo, pagod lang. Pero ang totoo, pakiramdam ko ay guguho na ang buong mundo ko. Lumipas ang 30 minuto. Ang asul na tuldok ay nasa parehong lugar pa rin. Tinawagan ko ulit si Miguel. Sa pagkakataong ito, sumagot siya sa unang ring. Ano na naman, Carla? Sinabi ko nang nagtatrabaho ako. Nasaan ka? Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Sa opisina nasa meeting, tulad ng sinabi ko. Sa opisina. Oo, bakit ka nagtatanong? Naririnig ko ang kanyang paghinga. Naririnig ko ang parehong ingay sa background. Walang conference room, walang tunog ng opisina, tanging katahimikan. At marahil ang ugong ng isang aircon. Wala naman, gusto ko lang sabihin na nasa ospital ako. Nagkaroon ng katahimikan? Sa ospital? Bakit? Dahil masama ang pakiramdam ko, Miguel. Tulad ng sinabi ko, 3 oras na ang nakalipas. Malubhaba ang lamig sa kanyang boses ay dumurog sa aking kaluluwa. Walang tunay na pag-aalala, walang pagmamadali, isang pilit na tanong lang tulad ng pagtatanong sa isang kakilala kung kumusta ang weekend niya nang hindi mo naman talaga gustong malaman ang sagot. Kailangan kong manatili ng ilang oras, sabi ng mga doktor. Seryoso raw. Okay, sige, pagkatapos ng meeting ko, pupunta ako dyan. Kailan matatapos ang meeting mo? Isa pang katahimikan. Mga 2 oras pa, siguro 3. Okay, Miguel. See you later. Ibinaba ko bago pa siya makapagsalita. Tiningnan ko ulit ang location app. Ang asul na tuldok ay nasa Starlight Motel pa rin. Mahigit 1 oras na siya roon. Sinabi sa akin ng nurse na aabutin pa ng 2 oras ang gamutan. Tinanong ko kung pwede bang tanggalin muna saglit ang IV na may kailangan akong gawing importante. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala at sinabing hindi raw talaga ako dapat umalis na mahalaga na makumpleto ang treatment. Ipinaliwanag kong mabilis lang na babalik ako sa loob ng 1 oras. Ayaw niya, pero sa huli ay pumayag din sa kondisyong babalik ako agad. Pansamantala niyang tinanggal ang IV at binigyan ako ng mahigpit na bilin na bumalik. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng ospital. Nandoon pa rin ang sakit sa aking tiyan, pero sa sandaling iyon, mas matindi ang sakit sa aking dibdib. Sumakay ako sa kotse at inilagay ang address ng Starlight Motel sa GPS. 20 minuto ang layo. Habang nagmamaneho, libu-libong isipin ang dumadaan sa aking ulo. Ano ang madadatnan ko? Ano ang sasabihin ko? Ano ang gagawin ko? Isang parte ko ay gusto pa ring maniwala na may paliwanag na baka isang meeting sa isang kakaibang lugar, na baka mali ang app, na baka paranoid lang ako. Pero ang isang parte ko, ang parte na nakapansin sa lahat ng maliliit na pagbabago sa mga nakalipas na buwan, ay alam na alam kung ano ang madadatnan ko. Naging iba si Miguel.
Noong una, maliliit na bagay lang. Nagsimula siyang mag-gym ng mas madalas. Bumili ng mga bagong damit, nagsimulang gumamit ng ibang pabango. Mas nag-aayos para sa trabaho, mas maraming oras sa cellphone niya, at kapag pumapasok ako sa kwarto, laging nakataob ito o itinatago niya sa bulsa. Tinanong ko siya ng ilang beses kung okay lang ang lahat. Lagi niyang sinasabi na oo, stressed lang sa trabaho na maraming bagong proyekto na sinusubukan niyang makakuha ng promotion. At naniwala ako sa kanya dahil gusto kong maniwala, dahil kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong makita ang pinakamabuti sa kanila. Nakarating ako sa Starlight Motel. Kasuklam-suklam ito, gaya ng inaasahan ko. Isang dalawang palapag na gusali na may nagbabalat na pintura, mga lumang pinto at isang sirang neon sign na kumikindat-kindat. May mga 15 na kotse sa parking lot. Tiningnan ko ulit ang location app. Nandoon ang asul na tuldok. Hinanap ng tingin ko ang mga kotse hanggang sa makita ko ito. Ang kulay abo na Honda Accord ni Miguel nakaparada sa pinakasulok malayo sa reception na parang nagtatago. Ipinar ko ang kotse ko sa kabilang panig kung saan hindi niya ako makikita. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na naririnig ko sa aking mga tainga. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ulit ang kanyang lokasyon para kumpirmahin kung saang kwarto siya. Hindi ganoon ka-eksakto ang app, pero base sa kung saan nakaparada ang kotse niya, tinansya kong isa ito sa mga kwarto sa ground floor marahil sa pagitan ng 305 at 310. Bumaba ako sa kotse at naglakad papunta sa gusali. Bawat hakbang ay mabigat na parang semento ang aking mga binti. Nadaanan ko ang room 305. Nakasara ang mga kurtina, walang ingay. Nagpatuloy ako sa 300 sa ings, pareho lang. Hanggang sa makarating ako sa 3-0. May ilaw sa loob. Nakikita ko itong sumisilip sa ilalim ng pinto at sa maliliit na siwang ng mga lumang kurtina. Lumapit ako. Idinikit ko ang tainga ko sa pinto. Nakarinig ako ng mga boses. Ang boses ni Miguel at ang boses ng isang babae nag-uusap at nagtatawanan. Kinuha ko ang cellphone ko na nanginginig ang kamay at tinawagan ang numero niya. Narinig ko ang pagring ng cellphone niya sa loob ng kwarto. Tumahimik ang mga boses. Narinig ko ang mga yabag niya palapit sa kung nasaan ang cellphone niya. At sinagot niya, "Ano na naman, Carla?" Ang boses niya ay tunog iritado. "Nasa meeting ka pa rin ba?" "Oo." "Bakit?" Naririnig ko siya sa loob, wala pang 2 metro ang layo, nagsisinungaling ng harapan. "Gusto ko lang malaman kung kailan ka pupunta sa ospital. Sinabi ko na sa iyo pagkatapos ko dito. Siguro mga 2 oras pa." 2 oras? "Oo, Carla. Importanteng meeting to. Hindi ako pwedeng umalis." Lumunok ako. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa aking mukha. "Sige, Miguel. Magkita na lang tayo mamaya kung ganoon." "Sige. Bye." Ibinaba ko ang telepono. Nakatayo lang ako roon sa harap ng pinto ng room 307. Hawak ang cellphone ko at ang puso kong durog sa libo-libong piraso. Pwede na akong umalis ngayon. Pwede akong bumalik sa kotse ko, bumalik sa ospital at magpanggap na hindi ito nangyari. Pwede akong mabuhay sa pagtanggi. Pwede kong hintayin siyang dumating sa ospital sa loob ng ilang oras at umarte na parang wala akong alam, o pwede kong katukin ang pinto na yon. Huminga ako ng malalim, pinunasan ang aking mga luha at kumatok sa pinto. Lumapit ang mga yabag sa kabilang panig. Narinig kong may sinabi si Miguel sa mahinang boses isang bagay na hindi ko naintindihan at bumukas ang pinto. Nandoon siya, ang asawa ko, ang lalaking pinakasalan ko. 5 taon na ang nakalipas, nakatayo sa harap ko na medyo bukas ang butones ng polo, magulo ang buhok at nanlalaki ang mga mata sa gulat. "Carla," nabasag ang boses niya nang sabihin ang pangalan ko. Hindi ako nagsalita, tinitigan ko lang siya. Tumingin ako sa likuran niya sa loob ng kwarto. May isang babaeng nakaupo sa kama, nagtatakip ng kumot, kumalat ang makeup at may ekspresyon ng pagkasindak sa muka. Nakilala ko siya agad. Si Valerie, ang bagong assistant ni Miguel, ang 24 anyos na babaeng kinuha niya 6 na buwan na ang nakalipas, ang parehong babae na sinabi niya sa aking wag kong ipag-alala nang sabihin kong tila masyado itong malandi sa kanya. "Bata lang yan, Carla.
Huwag kang paranoid, sabi niya noon. Carla, ano, hindi ito. Nauutal si Miguel, hindi makabuo ng salita. Hindi tulad ng iniisip ko. Ako na ang tumapos sa sasabihin niya. Iyan ba ang sasabihin mo, tama ba? Ibinuka niya ang bibig, isinara at ibinuka ulit. Wala siyang masabi. Walang salitang makapagpapaliwanag nito. Gaano na katagal, tanong ko. Ang boses ko ay nakakagulat na kalmado kahit na sa loob-loob ko ay namamatay na ako. Carla, please, hayaan mo akong magpaliwanag. Gaano na katagal? Miguel, yumuko siya at tumingin sa sahig. 4 na buwan, 4 na buwan, 120 araw. Habang ako'y naghahanda ng hapunan, habang nilalabhan ko ang mga damit niya, habang pinaplano ko ang aming anibersaryo, habang nangangarap ako para sa aming kinabukasan, kasama niya ito. Tumawag ako mula sa ospital, sabi ko. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko. Nagmakaawa akong pumunta ka at sinabi mo sa akin na nasa isang mahalagang meeting ka. Nag-angat ng tingin si Miguel. May mga luha na sa kanyang mga mata ngayon. Sorry. Sorry na sorry, Carla. Sorry, tumaas ang boses ko. Sorry, nasa ospital ako. Sabi ng mga doktor, may malubha akong impeksyon. Mag-isa akong pumunta. Mag-isa kong sinuot ang hospital gown. Mag-isa akong tinurukan ng karayom. Lahat mag-isa. Dahil nandito ka, kasama mo siya. Tumayo si Valerie mula sa kama, hawak pa rin ang kumot. Hindi ko alam na kasal ka, sabi niya sa nanginginig na boses. Sabi niya, hiwalay na kayo. Tumawa ako. Isang mapait na tawa, walang kagalakan. Hiwalay nakatira kami sa iisang bahay. Natutulog kami sa iisang kama gabi-gabi. 3 araw pa lang ang nakalipas, sinabi niyang mahal niya ako. Ganoon ba ang hiwalay para sa'yo? Nanahimik siya, may mga luhang tumutulo na rin sa kanyang mukha. Tumingin ako ulit kay Miguel, sa lalaking akala ko ay kilala ko. Sa lalaking pinagkatiwalaan ko ng buong kaluluwa ko. Sa lalaking isa palang ganap na estranghero. 5 taon, sabi ko. 5 taon ng buhay ko. 5 taon na naniniwalang masaya tayo, na isang team tayo. Na tayo hanggang sa huli. Carla, kaya pa nating ayusin to. Pagkakamali lang to. Pwede kong tapusin to ngayon din. Pwede tayong mag-therapy. Pwede nating ayusin. Pinutol ko siya. Miguel, nagsinungaling ka sa akin. Sa loob ng 4 na buwan, nagsinungaling ka araw-araw sa tuwing tinatanong kita kung nasaan ka, sa tuwing late kang umuuwi, sa tuwing maaga kang umaalis. Bawat text, bawat tawag, lahat kasinungalingan. Pagkakamali lang. Please, bigyan mo ako ng pagkakataong ayusin to. Umiling ako. Ang pagkakamali ay yung makalimutan mong bumili ng gatas. Ang pagkakamali ay yung malate ka sa isang date. Hindi ito pagkakamali, Miguel. Ito ay isang desisyon. Isang desisyon na ginawa mo araw-araw sa loob ng 4 na buwan. Pinili mong magsinungaling sa akin. Pinili mong lokohin. Ako pinili mong sirain ang lahat ng binuo natin. Hinubad ko ang aking singsing pangkasal, ang singsing na isinuot niya sa daliri ko. 5 taon na ang nakalipas habang nangangakong mamahalin at magiging tapat hanggang kamatayan. Itinapat ko ito sa kanya. Hindi mo na kailangang magsinungaling pa, sabi ko. Hindi mo na kailangang mag-imbento ng mga meeting. Hindi mo na kailangang itago ang cellphone mo. Hindi mo na kailangang mamuhay ng 2 buhay. Ibinagsak ko ang singsing sa kanyang palad dahil hindi na tayo kasal. Hindi sa kung ano ang mahalaga, hindi sa puso. Carla, please. Umiiyak na siya ngayon. Mga totoong luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi, sabi ko. Hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi nagsisinungaling. Ang pag-ibig ay hindi nanloloko. Ang pag-ibig ay hindi iniiwan ang asawa niyang mag-isa sa ospital para makasama ang iba. Tumalikod ako para umalis. Hinawakan ni Miguel ang braso ko. Bitawan mo ko, sabi ko. Please, wag kang umalis ng ganito. Kailangan nating pag-usapan to. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pag-uwi ko mamaya sa bahay, gusto kong nakaimpake na ang mga gamit mo at nakaalis ka na. Carla, umalis ka sa buhay ko, Miguel. Kayo ng importanteng meeting mo. Kumawala ako sa pagkakahawak niya at naglakad papunta sa kotse ko. Naririnig ko siyang tinatawag ako sa likuran ko, pero hindi ako huminto. Hindi ako lumingon. Kung lumingon ako, baka nanatili pa ako.
Baka pinatawad ko pa siya. Baka naging sapat akong mahina para maniwala sa kanyang mga palusot. Pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakarating ako sa kotse ko, sumakay, isinara ang pinto at doon ako tuluyang bumagsak. Umiyak ako na parang hindi pa ako umiyak sa buong buhay ko. Iniyakan ko ang pagsasamang nawala. Iniyakan ko ang mga taong nasayang. Iniyakan ko ang tiwalang hindi ko na maibabalik. Iniyakan ko ang pagkatao ko kaninang umaga, ang taong naniniwala pa sa mga happy ending. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo roon. Pwedeng 10 minuto o 1 oras. Sa huli, pinunasan ko ang aking mga luha. Pinaandar ang kotse at nagmaneho pabalik sa ospital. Nag-alala ang nurse pagbalik ko. Tinanong niya kung saan ako galing na muntik na raw siyang tumawag ng security. Sinabi kong pasensya na nagkaroon ng family emergency. Ikinabit niya ulit ang IV nang walang karagdagang tanong. Nanatili ako roon ng 2 oras pa habang dahan-dahang pumapasok ang gamot sa aking sistema. Tinitigan ko ang puting kisame ng ospital. Pinakinggan ko ang beep ng mga makina. Naramdaman ko ang malamig na tusok ng swero sa aking braso at inisip ko ang buhay ko. Inisip ko kung paano ako nakarating sa puntong ito. Inisip ko ang lahat ng senyales na binaliwala ko. Inisip ko ang lahat ng pagkakataon na sinabi ng kutob ko na may mali pero pinili kong huwag makinig. Inisip ko kung anong klaseng tao na ako. Isang taong inilagay ang asawa sa isang pedestal na binibigyan ng katwiran ang bawat kakaibang kilos na sobrang takot na mawala siya kaya't ipinikit ang mga mata sa katotohanan. Hindi na mauulit. Hindi na ako magiging ganoong tao. Hindi ko na babaliwalain ang kutob ko. Hindi na ako tatanggap ng mas mababa sa nararapat sa akin. Tumunog ang cellphone ko. Si Miguel. Nireject ko ang tawag. Tumunog ulit. Nireject ko ulit. At nagsimulang dumating ang mga text. Please sagutin mo. Kailangan nating mag-usap. Isang malaking pagkakamali yon. Mahal kita. Please bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi kita kayang mawala. Hinarang ko ang numero niya. Nang sa wakas ay lumabas ako ng ospital. Nang hapong iyon, iba na ang pakiramdam ko. Sa pisikal, masakit pa rin ang tiyan ko at pagod ako sa gamutan. Pero sa isip may nagbago, isang kalinawan na hindi ko pa naramdaman dati. Nag-drive ako pa uwi sa aming bahay, alam na malapit na itong maging bahay ko na lang. Pagdating ko, wala roon ang kotse ni Miguel. Ang mga susi na ibinigay ko sa kanya ay nasa mailbox. Pumasok ako sa bahay at nakitang kinuha na niya ang ilang gamit niya, damit, sapatos, ang laptop niya. Nag-iwan siya ng sulat sa lamesa sa kusina. Carla, sorry. Higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Alam kong hindi ko deserve ang pagpapatawad mo, pero sana balang araw ay mahanap mo ito sa iyong puso. Mahal kita at mamahalin kita palagi. Miguel, nilukot ko ang sulat at itinapon sa basurahan. Ang mga sumunod na araw ang pinakamahirap sa buhay ko. Kinailangan kong tawagan ang pamilya ko at sabihin sa kanila ang nangyari. Kinailangan kong tawagan ang mga kaibigan ko at ipaliwanag kung bakit natapos ang pagsasama namin. Kinailangan kong kontakin ng isang abogado para simulan ng proseso ng diborsyo. Kinailangan kong matutong matulog mag-isa sa kama na dati naming pinagsasaluhan. Kinailangan kong matutong magluto para sa isang tao sa halip na 2. Kinailangan kong matutong mabuhay muli. Sinubukan akong kontakin ni Miguel sa lahat ng posibleng paraan. Mga tawag mula sa mga hindi kilalang numero, mga mensahe mula sa mga bagong social media account, mga bulaklak na ipinadala sa trabaho ko. Minsan ay nagpakita pa siya sa bahay ko ng 11:00 ng gabi, nagmamakaawang pakinggan ko siya. Kinailangan ko siyang pagbanta ang tatawag ng pulis para lang umalis siya. Sa huli tumigil din siya. Ang proseso ng diborsyo ay tumagal ng 6 na buwan. 6 na buwan ng mga legal na papel, paghahati ng ari-arian, at paulit-ulit na pagharap sa katotohanan ng nangyari. Marami pa akong nalaman sa panahong iyon. Hindi si Valerie ang una. Mayroon pa palang isa, bago siya, isang babae na nagtatrabaho sa accounting. Ang relasyong iyon ay tumagal lang ng 2 buwan bago lumipat ng lungsod ang babae. Bawat revelasyon ay parang pagbubukas muli ng sugat. Bawat kasinungalingan na natutuklasan ko ay nagpapaisip sa akin sa bawat sandali ng aming pagsasama. Minahal ba niya talaga ako o
O lahat ba ay isang kasinungalingan mula pa sa simula? Sino ba talaga ang lalaking ito na pinakasalan ko ng 5 taon? Hindi ko nakuha ang mga sagot sa mga tanong na iyon at natutunan kong marahil hindi ko na kailangan ang mga ito. Ang kailangan ko ay magpatuloy. Ngayon 1 taon matapos ang araw na iyon sa ospital, nasa ibang-iba na akong lugar. Lumipat ako sa isang bagong apartment sa ibang bahagi ng lungsod. Nakakuha ako ng promotion sa trabaho. Nakipag-ugnayan ulit ako sa mga kaibigan na napabayaan ko noong kasal pa kami. Nagsimula akong mag-therapy para iproseso ang trauma ng pagtataksil at muling buuin ang aking tiwala. Hindi ako magsisinungaling at sasabihing ganap na akong magaling. May mga araw pa rin na mahirap. May mga sandali pa rin na nakakakita ako ng masayang mag-asawa at nakakaramdam ng kirot. May mga gabi pa rin na iniisip ko kung makakapagtiwala pa ba ako ulit. Pero mayroon ding magagandang mga araw na gumigising ako at nagpapasalamat na mag-isa ako kaysa kasama ang isang taong nagsisinungaling sa akin. Mga araw na lumalabas ako kasama ang mga kaibigan ko at tumatawa ng totoo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Mga araw na tumitingin ako sa salamin at nakikita ang isang taong mas malakas kaysa dati. Ang pagtataksil ni Miguel ay hindi ako sinira, binago ako nito. Natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa anumang relasyon. Natutunan ko na mas mabuting mag-isa kaysa makasama ang isang taong hindi ka pinapahalagahan. Natutunan ko na may dahilan kung bakit may mga red flag at ang pagbabaliwala sa mga ito ay nagpapahaba lang ng sakit. Natutunan ko na karapat-dapat ako sa isang taong pipiliin ako araw-araw, hindi isang taong tinitingnan ako bilang isang opsyon. Nagsimula na akong makipag-date ulit dahan-dahan at maingat. Hindi ako naghahanap ng pamalit o pupuno sa puwang na iniwan ni Miguel. Nakikilala ko ang mga bagong tao, bumubuo ng mga koneksyon at natututunan kung ano talaga ang gusto ko sa isang kapareha. At ang listahan ay ibang-iba na. Sa akala kong gusto ko, 1 taon na ang nakalipas. Gusto ko ng katapatan kahit masakit. Gusto ko ng komunikasyon kahit mahirap. Gusto ko ng isang taong pipiliin ako kapag nagiging mahirap ang mga bagay-bagay, hindi isang taong tatakbo sa mga bisig ng iba. Gusto ko ng isang taong nariyan kapag kailangan ko siya, lalo na sa isang ospital, lalo na kapag may sakit ako, lalo na kapag mahina ako. Minsan, tinatanong ako ng mga tao kung napatawad ko na ba si Miguel. Ang sagot ay komplikado. Hindi ko siya pinatawad sa ginawa niya ang pagtataksil, ang mga kasinungalingan, ang sakit na idinulot niya. Pero pinatawad ko siya para sa sarili kong kapayapaan ng isip. Pinalaya ko na siya. Pinalaya ko ang galit. Pinalaya ko ang sama ng loob. Pinalaya ko ang pantasya kung ano sana ang naging pagsasama namin. Nagpakasal si Miguel kay Valerie 6 na buwan matapos ma-finalize ang aming diborsyo. Nalaman ko sa Facebook noong una masakit, tapos napagtanto kong hindi ko na iyon problema. Ginawa niya ang kanyang pagpili. Ginawa niya ang sa kanya at ginawa ko ang sa akin. Ang pinili ko ay magpatuloy. Ang pinili ko ay muling buuin ang sarili ko. Ang pinili ko ay huwag hayaang tukuyin ng nangyari sa akin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa pag-abot sa pinakamababa at pagpapasya na bumangon. Mayroong isang bagay na nagpapalaya sa pagpapakawala sa isang taong hindi karapat-dapat sa iyo. Mayroong isang bagay na maganda sa pagtuklas na mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Nang araw na iyon sa ospital nang tawagan ko si Miguel at sinabi niyang nasa isang mahalagang meeting siya, may namatay sa loob ko. Ang inosenteng bersyon ni Carla na naniniwalang sapat na ang pag-ibig, na kung mahal mo ang isang tao ng sapat hinding-hindi ka nila sasaktan, na naniniwala sa mga garantisadong happy ending. Pero mayroon ding isinilang noong araw na iyon isang bagong bersyon ng aking sarili, isang bersyon na mas malakas, mas matalino, mas may kamalayan, isang bersyon na hindi tumatanggap ng mga mumo ng pag-ibig. Isang bersyon na alam ang kanyang halaga. Isang bersyon na mas pipiliing mag-isa kaysa makasama ang isang taong tinatrato siyang pangalawang opsyon. Kung binabasa mo ito,
at dumadaan ka sa isang katulad na sitwasyon, gusto kong malaman mo ito. Masasaktan ka. Sobrang sakit. Magkakaroon ng mga araw na ayaw mong bumangon sa kama. Magkakaroon ng mga gabi na iiyak ka hanggang sa makatulog. Magkakaroon ng mga sandali na gusto mong bumalik na mamimiss mo ang taong iyon nang sobra na maiisip mong patawarin ang hindi mapapatawad. Pero gusto ko ring malaman mo na makakaligtas ka. Gagalnang ka. Makakabangon ka mula rito magiging isang taong hindi mo kailanman magiging kung nanatili ka. Ang sakit ay pansamantala. Ang pagtataksil ay masakit pero ang pananatili sa isang taong hindi ka pinapahalagahan ay mas masakit. Huwag mong baliwalain ang mga red flag. Huwag mong bigyan ng katwiran ang masamang pag-uugali. Huwag kang tumanggap ng mumo kung karapat-dapat ka sa buong handaan. Huwag kang makontento sa isang taong tinatrato ka bilang isang opsyon kung ikaw ay isang prioridad. At kung balang araw ay makita mo ang iyong sarili na nakatayo sa harap ng pinto ng isang motel na may wasak na puso at nanginginig na mga kamay, alam na malapit nang magbago ang iyong buhay. Magpakailanman, katukin mo ang pinto na iyon. Harapin mo ang katotohanan dahil ang mabuhay sa kasinungalingan ay mas masahol kaysa harapin ang realidad, gaano man ito kasakit. Ngayon, 33 taong gulang na ako, single, naghihilom, at okay ako, higit pa sa okay. Nagiging tao ako na dapat kong kahinatnan, ang taong hindi nangangailangan ng pagpapatunay mula sa iba, ang taong pinipili ang sarili muna. Ang araw na natuklasan kong niloloko ako ng asawa ko ang pinakamasamang araw ng buhay ko, pero iyon din ang araw na nagsimula ang natitirang bahagi ng aking buhay. Isang buhay kung saan hindi ako tumatanggap ng mas mababa sa nararapat sa akin. Isang buhay kung saan ang kaligayahan ko ay hindi nakasalalay sa ibang tao. Isang buhay kung saan sapat ako ng mag-isa. At iyon ay isang buhay na karapat-dapat isabuhay. Sinabi sa akin ni Miguel, minsan sa isa sa kanyang maraming pagmamakaawa, matapos ko siyang mahuli na ako raw ang love of his life. Sumagot ako na kung ako ang love of his life, hindi niya sana ako tinrato na parang isang convenient option. Ang love of your life ay karapat-dapat sa higit pa sa kasinungalingan, higit pa sa pagtataksil, higit pa sa pagbabaliwala kapag nasa ospital, karapat-dapat siya sa lahat. At ngayon, alam kong karapat-dapat ako sa lahat. Karapat-dapat ako sa isang taong sasagutin ang telepono kapag tumawag ako na nariyan, kapag kailangan ko siya na pipiliin ako araw-araw. Hindi lang kapag madali na mamahalin ako, hindi lang sa salita, kundi sa gawa na pahahalagahan. Ako nang sapat para maging tapat kahit na mahirap ang katotohanan. Hindi ko alam kung makikita ko pa ang taong iyon, pero alam kong hindi na ako makukontento sa mas mababa. Hindi na ulit. Hinding-hindi na. Ang pinto na iyon ng room 307 sa Starlight Motel ay nagbago ng buhay ko magpakailanman. Nang bumukas ito, hindi ko lang natuklasan ang pagtataksil ng aking asawa. Natuklasan ko ang sarili kong lakas. Natuklasan kong kaya kong malampasan ang akala kong sisira sa akin. Natuklasan kong sapat ako. At iyon ang pinakadakilang regalong natanggap ko mula sa pinakamasamang karanasan ng aking buhay. 2 linggo matapos umalis si Miguel sa bahay, may natagpuan akong nagpabago sa lahat. Naglilinis ako ng closet nang makita ko ang isang kahon na nakatago sa likod ng kanyang mga lumang sapatos. Sa loob may mga resibo mula sa mamahaling restaurant, mga tiket sa hotel at mga litrato. Mga litrato ni Miguel kasama si Valerie sa beach, sa mga restaurant sa kama ko, sa aming kama. May mga petsa ang mga litrato. Ang ilan ay mula pa 8 buwan na ang nakalipas, hindi 4 tulad ng sinabi niya. Nagsinungaling pa siya kahit sa kung gaano nakatagal ang relasyon nila. Pero ang pinakamasakit ay hindi ang mga litrato. Ang pinakamasakit ay ang makahanap ng isang positibong resulta ng pregnancy test na may pangalan ni Valerie. Ang petsa ay 2 linggo bago ko siya mahuli sa motel. Hindi lang ako niloko ni Miguel. Magkakaanak na sila at hindi niya kailanman sasabihin sa akin. Itutuloy niya ang kanyang dobleng buhay. Uuwi sa akin gabi-gabi habang bumubuo ng pamilya sa ibang babae. Tinawagan ko agad ang abogado ko.
Ipinakita ko ang lahat. Ang mga resibo ay nagpapatunay na ginagamit ni Miguel ang aming joint account para bayaran ang mga date nila ni Valerie. Libo-libong piso sa mga hapunan, hotel, regalo, pera na akala ko'y iniipon namin para sa mas malaking bahay, pera na pinaghirapan ko rin sa aking trabaho. Sinabi ng abogado ko na binabago nito ang lahat sa diborsyo, na magagamit namin ang ebidensyang ito para matiyak na makukuha ko ang nararapat sa akin. 3 araw pagkatapos nagpakita si Miguel sa trabaho ko, pumasok siya sa reception na may mga bulaklak at sulat. Kinailangan ng boss ko na tumawag ng security para paalisin siya. Sumisigaw siya na hindi raw ako makatarungan, na nag-overreact ako, na lahat daw ay nagkakamali. Nakatingin ang mga tao sa opisina. Nakakahiya pero nakapagpalaya rin dahil nakita ng lahat kung sino talaga siya. Ang kaakit-akit na lalaking kilala ng lahat ay naging isang desperadong estranghero na gumagawa ng eksena. Nalaman ng nanay ko ang buong katotohanan ng gabing iyon. Kinuwento ko lahat, ang mga kasinungalingan, ang pagbubuntis ni Valerie, ang mga taon ng panloloko. Umiyak siya kasama ko. Sinabi niyang hindi niya talaga lubos na gusto si Miguel, na lagi niyang nararamdaman na may mali sa kanya. Sinabi niyang nakita niya kung paano ako nagbago sa loob ng pagsasama namin, kung paano ko tinalikuran ang aking mga kaibigan, kung paano ko itinigil ang mga bagay na mahal kong gawin, kung paano ako naging mas maliit para lang mapasaya. Siya, si Sandra, ang best friend ko, ay may inamin na mahalaga 2 buwan matapos ang diborsyo. Nakita niya si Miguel kasama ang ibang babae, 1 taon na ang nakalipas. Hindi si Valerie, iba pa. Sa isang mall, magkahawak kamay naghahalikan. Hindi sinabi sa akin ni Sandra dahil hindi siya sigurado, dahil ayaw niyang sirain ang pagsasama namin ng walang pruweba, dahil inisip niyang baka nagkamali lang siya. Pero hindi siya nagkamali. Niloloko na ako ni Miguel ng maraming taon, hindi buwan. Ang araw ng hearing ng diborsyo ay parang panaginip. Dumating si Miguel kasama si Valerie. 5 buwan na ang tiyan niya. Umupo sila sa kabilang panig ng silid at tinitingnan niya ako na may halong pagkakasala at paghamon. Ipinresinta ng abogado ko ang lahat ng ebidensya, ang mga resibo, ang mga litrato, ang mga text message na nakuha ko mula sa aming shared phone account. Sinubukan ipaliwanag ni Miguel ang bawat isa, pero hindi na gumagana ang kanyang mga kasinungalingan. Nakita ng hukom ang lahat ng malinaw. Nakuha ko ang bahay. Kinailangan bilhin ni Miguel ang parte ko sa kotse na pinagsasaluhan namin. Kinailangan kong ibigay ang kalahati ng aming ipon, pero kinailangan niyang bayaran ako sa lahat ng perang ginastos niya kay Valerie mula sa aming joint account. Halos 1,000,000 piso ang ginastos niya sa ibang babae habang ako'y nagluluto ng kanyang hapunan at naglalaba ng kanyang damit. Hindi natuwa ang hukom doon. Umalis si Miguel sa korte na mas kaunti ang nakuha kaysa sa inaasahan niya. Nag-message sa akin si Valerie 6 na buwan matapos ang diborsyo. Humingi siya ng tawad. Sinabi niyang nagsinungaling din sa kanya si Miguel, na sinabi nitong matagal na kaming hiwalay, na nakatira lang kami sa iisang bahay para sa pinansyal na dahilan, na nang malaman niya ang totoo, buntis na siya. Sinabi niyang nakikita na niya ngayon ang mga ugali ni Miguel, na ikinababahala niya na late na umuuwi, na laging nasa cellphone na may palusot sa lahat. Isang bagay lang ang isinagot ko, mag-ingat ka. Ang lalaking nanloloko, manloloko pa rin. Hindi ko alam kung pinakinggan niya ako. Pero 3 buwan pagkatapos noon, sinabi sa akin ng isang kaibigan na nakita niya ang profile ni Miguel sa isang dating app. Kasama pa rin niya si Valerie. Nakatira pa rin sila, kasama ang kanilang anak, at naghahanap na siya ng susunod. May mga taong hindi talaga nagbabago, at natuwa ako na hindi na ako ang kasama niya. Nagsimula akong mag-therapy linggo-linggo. Tinulungan ako ng therapist ko na maintindihan na wala sa mga ito ang kasalanan ko, na wala akong magagawang iba para pigilan siyang manloko, na ang panloloko ay desisyon ng nanloloko, hindi refleksyon ng kaparehang niloko. Natutunan kong patawarin ang sarili ko sa lahat ng pagkakataong binaliwala ko ang aking kutob. Natutunan kong ang pagtitiwala sa isang tao ay hindi pagiging inosente. Natutunan kong karapat-dapat ako sa mas mabuti. 6 na buwan matapos lumipat sa bago kong apartment, may nakilala ako. Hindi ako naghahanap ng kahit ano.
nasa isang coffee shop lang ako at nagtatrabaho sa laptop nang umupo siya sa katabing mesa. Nagsimula kaming mag-usap. Si Daniel ang pangalan niya. Guro siya sa elementarya. Mabait siya, tapat. At nang ikwento ko ang aking istorya, hindi siya tumakbo. Hindi niya sinabing nagdadrama ako. Hindi niya minaliit ang nangyari. Nakinig lang siya at sinabing ang sinumang lalaking tratuhin ako ng ganoon ay hindi karapat-dapat kahit sa 1 minuto ng aking panahon. Ginagawa ni Daniel ang mga bagay na hindi kailanman ginawa ni Miguel. Sinasagot niya ang telepono sa tuwing tumatawag ako. Tinatanong niya kung kumusta ang araw ko at talagang nakikinig sa sagot. Hindi niya itinatago ang cellphone niya. Ipinapakilala niya ako sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Isinasama niya ako sa kanyang buhay ng buo. At kapag sinabi kong may bumabagabag sa akin, inaayos niya ito. Hindi niya ako pinaparamdam na baliw ako, na nag-overreact ako. Nakikinig lang siya at binabago ang kanyang pag-uugali. May takot pa rin ako minsan. Takot na baka saktan din ako ni Daniel. Takot na magtiwala ulit. Takot na mapunta ulit sa ganoong sitwasyon, pero pasensyoso siya. Binibigyan niya ako ng espasyo kapag kailangan ko. Pinapatunayan niya sa gawa, hindi lang sa salita. At dahan-dahan natututo akong magtiwala muli. Hindi sa bulag at inosenteng paraan na nagtiwala ako kay Miguel, kundi sa mas mature, mas may kamalayan, mas malakas na paraan. Noong isang araw na daanan ko ang Starlight Motel, aksidente lang, ibang ruta ang kinuha ko para iwasan ang traffic. Nang makita ko ang kumikindat-kindat na neon sign, bumilis ang tibok ng puso ko sa 1 segundo. Pero nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho dahil wala nang kapangyarihan sa akin ang lugar na iyon. Ang masamang araw na iyon na nagpabago sa buhay ko ay nagpalaya rin sa akin. Nagpalaya sa akin mula sa isang kasinungalingan. Nagpalaya sa akin mula sa isang kinabukasan kasama ang isang taong hinding-hindi ako pahahalagahan. Nagpalaya sa akin para makahanap ng mas mabuti. Ang huling balita ko tungkol kay Miguel ay 3 buwan na ang nakalipas. Sinabi sa akin ng isang kaibigan namin na naghiwalay na sila ni Valerie, na nahuli raw siya ni Valerie na nagte-text sa ibang babae, na sinubukan niyang itanggi pero nakita ni Valerie ang mga usapan, na nagmakaawa siyang manatili si Valerie na nangakong magbabago eksakto tulad ng ipinangako niya sa akin. Umalis si Valerie, kinuha ang kanilang anak at umalis. At ngayon mag-isa na lang si Miguel nakatira sa isang maliit na apartment, nakikita ang anak tuwing weekend lang. May karma. Wala akong naramdamang tuwa nang marinig ko iyon. Wala rin akong naramdamang lungkot. Wala akong naramdaman. Dahil hindi na parte ng buhay ko si Miguel. Isa na lang siyang taong dati kong kilala. Isang taong nagturo sa akin ng mahahalagang aral tungkol sa kung ano ang ayaw ko sa isang kapareha. At para doon sa isang kakaibang paraan, halos nagpapasalamat pa ako sa kanya. Dahil kung hindi niya ako niloko, hindi ko sana natagpuan ang lakas na mayroon ako ngayon. Hindi ko sana nalaman ang aking halaga. Hindi ko sana nakilala si Daniel. Mag-subscribe kung gusto mo pa ng mga totoong kwento.